Kapagpalang araw po, kaibigan. Ito naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ako, minsan pa tayo po ay mag-aaral ng biblical teaching. Yan po, ang salita ng Diyos, Biblia, ginagamit ko pong Biblia ngayon. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sunurin mo po ang iyong Santong Espiritu upang siya magpatuto sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa iyo, mga sangalan ni Jesus. Amen. Sa Pilipos 3, ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Yan po, gumagamit ako magnifying para maliwanag. Sabi po ni Apostol Pablo sa Pilipos 3:5, sapagkat ako'y tinuli noong 8 araw pa lamang ako. Yung mga Hudyo po, 8 araw. Pagkasilang tinutuli si Jesus Christ, natuli po ikaw 8 araw din. Sa Genesis po, sa mga Hudyo, 8 araw, tinutuli na po yung mga Hudyo. Kaya yan po ang kanilang natural na kaugalian. Ano po? Sapagkat ako'y tinuli noong 8 araw pa lamang ako. Ako isang Israelita mula sa lahi ni Benjamin. Yan. Yung Benjamin po, yun ay 12 tribes of Israel. Ano po? Yung 12 tribo ng Israel. Ano po? Doon po galing si Apostol Pablo sa Benjamin o Benamita. Kaya kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay na Hudyo ako. Ano po? At kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman ang pag-uusapan, talagang sinunod ko ito dahil dati akong Pariseo. Ano daw po? Pariseo. Ano po? Nung Hudyo pa po si Apostol Pablo, ang kanyang reliyon po ay Pariseo. Itong mga Pariseo pong ito, may tungkulin po sila sa kanilang panahon. Ano po? Sa 6, kung tungkol naman sa sigasig at pagsunod ko sa reliyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang may pipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Ayan. Pagdating po sa kautusan, yung kautusan pong yun, yung kautusan kay Moses. Kasi nga po Hudyo siya. Isa siyang Pariseo. Ano po? Ngayon, tignan po natin ang sabi ni Jesus tungkol sa mga Pariseo. Ano po? Dito po sa Mateo 23. Uno, pagkatapos nagsalita si Jesus sa mga tao at sa mga tagasunod niya. 2, sinabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Yan po pala, no? Yung Pariseo. Ano po? Anong sabi ni Jesus? At ang mga Pariseo na kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Ganon po sila, yun po ang tungkulin nila noon. Pero sabi ni Jesus ay, meron po sinabi dito si Jesus sa kanila,
dito po sa 33 o 32 muna. O 33, Mateo 23:33. Mga aas, lahi kayo ng ulupong. Hindi nyo matatakasan ng kaparusahan sa impyerno. Yun po, yung mga pariseo po, eskriba, pa-impyerno pala sila. Ano po? As may sabi po niya ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Yan ang nakalagay po doon. O tignan pa na nga natin. Sa 29, nakakahawa kayo mga tagapagturo ng kautusan. Ito po yung mga eskriba. Yung tagapagturo ng kautusan, eskriba. Ang tawag doon, scribes sa English. At mga pariseo, kayo mapagkunwari. Yun. Mga ano pala ito? Artificial. Ano po? So, ibig sabihin, kapag, hallelujah, meron pa po sinasabi rito, di ba sabi ng Panginoon, mga lahing ulo po. Sabi niya pa po, kaawa-awa kayong mga, dito po sa 23:16, kaawa-awa kayong mga bulag na tagahakay. O, itinuro ninyo kung, ito po, yung kaawa-awa kayong mga bulag na tagahakay. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mga bulag na tagahakay po pala sila. Bulag. Bulag sila, nag-ahakay pa. Ibig sabihin lang po, bulag spiritual sila. Spiritual blind. Sila po yung nakikipagdebate sa Panginoong Yesus sa kanilang panahon. Itong mga eskriba at pariseo. Ano po? Meron pa po sinabi si Jesus sa kanila yan, sa 17, mga bulag na hangal. O, kita nyo po. Ganyan po pagsalitahan ni Jesus noong kanilang panahon. Ano po? Yun po yung mga eskriba at pariseo. Ano po? Ngayon, balik tayo kay Apostol Pablo. Ang sabi niya, siya ay isang pariseo, lahi ng Benamita. Ano po, inusig niya ang iglesia. Totoo po yun. Inusig niya talaga ang iglesia. Yung mga tagasunod po ng Panginoong Yesus sa panahon nila, yun po ang kanyang inusig. Pinapatay, pinabibilang ko. Ano po? Dahil po sa kawalan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi nga po, Hudyo siya. Yung mga Hudyo, di po sila naniniwala kay Jesus. Kung babasahin niyo po yung mga Mateo, Marcos, Lucas 1, yung mga Hudyo na yun po, yung mga lumalabang kay Jesus. Yan. Kalahi po ni Jesus. Mga Hudyo. Ano po? Hudyo rin po si Jesus. Mula may pinanganak sa laman sa lahi ni Haring David. Kaya sabi po dito sa Efeso, sabi ni Apostol Pablo, ano kanyang pagmamalaki? Sinabi niya, sa kanyang sinabi ni Apostol Pablo,
po, ano? Yung ano po, yung mga kautusan ni Moises, tingnan muna natin yung sinabi ni Apostol Pablo, ano? Sa ito po sa Gawa 13, 39. Sabi ni Pablo, kaya nga, mga kapatid, dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus ipinahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Ano po kaya pala sabi ni Jesus? Paimpyerno kayo, eskriba at pariseo. Oh. Pinaliwanag ni Pablo sa kanyang epistola para mapatawad ka sa iyong kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi ka pala mapapatawad sa pagsunod mo sa kautusan. Ulitin po natin, ano? Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay tinuturing ng Diyos na matuwid. Sabi ni Pablo, walang matuwid kahit isa. Doon sa Roma 3:10. Tingnan nga natin. Ito po, Roma 3:10, gaya na sinasabi ng kautusan, ay kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Hindi ka pala magiging matuwid kapag sumusunod ka sa kautusan na kay Moises. Pero ngayon po, ang dami pong mga reliyon ngayon. Hanggang ngayon, nakatali pa po sa kautusan ni Moises. Huwag kang kakain ng baboy. Huwag kang kakain ng daga. Huwag kang kakain ng isdang walang kaliskis. Huwag kang kakain. Ay, oo. Nagtuturo din sila, nagbabasa din sila ng Biblia. Pero sila'y nakatali sa kautusan. Ano po? Naalala ko nun, sabi, sa Facebook lang po. Nagtanong ako sa kanila kasi mayroong grupo po ng iba't ibang reliyon eh. Sabi ko, masarap ang baboy. Lalo na yung paksiw na baboy o yung sinigang na paksiw na baboy. Sabi niya po, pag kumakain ka ng baboy, hindi ka pupunta sa langit. Kita niyo po. Pero mga reliyon po ganyan, nakakatakot sila, no? Baboy lang, hindi ka napupunta sa langit. Ano sabi ni Pablo? Walang matuwid kahit isa. Ano? Pero dito po sa 13, ang Gawa 39, ang sabi ni Apostol Pablo ay, ang sino man sumasampalataya kay Jesus ay tinuturing ng Diyos na matuwid. Ayan. Kung pagsunod sa kautusan, paano po kayo yung nagtuturo? Huwag kayong kakain ng baboy. Di kawawa sila. Paimpyerno pala sila. Ayon sa Biblia. Ano po? Paimpyerno. Pero kaibigan, i-share mo ito sa mga
reliyon na bawal kumain ng baboy. Ano? Paimpyerno pala sila. Anong sabi ni Moises, ni Apostol Pablo? Kapag sumampalataya ka kay Jesus, nagiging matuwid ka. Ulitin po natin, ano? Ito. Kaya nga, sa Gawa 13:38-39, ano? Kaya nga, mga kapatid, dapat ninyong malaman na sa pamagitan ni Jesus ay ipinapahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan mo. Patatawarin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So, patatawarin ka ng Diyos, nagiging matuwid ka na sa Diyos. Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus, itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. So, lumalabas po pala yung mga nagtuturo, huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganito. Hindi po ba napakasimple lang naman ang kasulatan, ano? Sabi ni Jesus, kayong mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo, paimpyerno kayo. Sabi yung Pariseo, tagapagturo pa ng kautusan ni Moises. Hanggang ngayon, meron pa pong reliyon na ganyan. Ano po? Tandaan niyo po, pero ginagamit din nila pangalan ng Diyos, pangalan ng Panginoong Yesus. Pero nakatali sila sa kautusan. Sa Old Testament. Ano po? Kaya, kung ang reliyon mo, kaibigan, ako, may papayo ko, kung ayaw mong umalis, halimbawa, diyan ka naka-connected na reliyon, baguhin mo lang, ano, ang pananampalataya mo. Sumampalataya ka kay Jesus. Ay, yung sinasabi din, huwag kang kakain, huwag mo lang intindihin yun. Diba, sabi ni Jesus, pumapasok sa tiyan, diretso na yan sa pagdumi. Hindi na nakakadumi sa iyo yan. Ang nakakadumi, yung lumalabas sa bibig. Yung mga palabura, yan. Naalala ko, meron isang nangangaral, patay na. Mahilig magbura. Tapos pinagtatanggol niya pa, yung tungkol sa pagmumura. Yun ang nakakadumi sa iyo. Nagmumura ka. Yung lumalabas, sabi ni Jesus, ang galing sa puso. Pero yung pumapasok, sabi niya, kung kumakain ka ng lechon ng baboy, ang sabi ng Panginoong Yesus, diretso sa dumi mo yan. Idudumi mo. Ano po? Pero yung lumalabas ang sabi niya, yun ang nakapagpaparami sa iyo. Yun ang gagaling sa iyong puso. Kung ano laman ng puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. Kaya yung mahilig magmura dyan, magsalita ng hindi magaganda sa kapwa. Ano po? Ingat po kayo. Yan. Paliwanag po, ano, sabi ni Pablo. Nagiging patatawarin ka ng Diyos, nagiging matuwid ka sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus. Hindi sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan ni Moises. Ano po? Tandaan niyo po yan. Maliwanag po sinabi ng kasulatan, ano? Meron po tayong titignan dito, ano?
Wala po kasi akong listahan, ano. Wala akong listahan. Yung bang take note. Basta dumarating na lang po sa aking kaisipan, ano. Tignan po natin, ano. Alam niyo po, magandang sariwahin talaga ang mga sulat sa Biblia. Kaya ako lagi po sinasabi, ang magbasa rin po kayo ng Biblia. Huwag lang yung nakikinig kayo. Dito po sa Marcos, Lucas 16:16. Bago dumating si Juan na tagapagbautismo, ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta ang siyang sinusunod ng mga tao. Makita niyo po? At mula nang dumating si Juan, ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At marami ang nagpupumilit na maging sakop nito. Anong sabi po? Bago dumating si Juan na tagapagbautismo, ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ang siyang sinusunod ng mga tao. Maliwanag po, ano? Nung hindi pa po nangaral si Juan Bautista, ang sinusunod po pala nila noon, ayon kay San Lucas, ang kautusan ni Moses. Pero ang dumating na po si Juan, ipinangaral niya po si Jesus. Ano po? So, sa bagong tipan po, sabi nga ni Pedro, sumampalataya kay Jesus, nagiging, matuwid. Gusto po sa pagsunod naman sa kautusan, walang matuwid. Ano po? Tandaan niyo po yan, ha? Kaya tatandaan po ninyo, ang pananampalataya kay Kristo, napakahalaga. Ano man ang reliyon mo, kaibigan? Ako, wala po akong reliyon na pinopromote. Kasi hindi naman po reliyon ang papasok sa langit. Tao po ang papasok sa langit. Ang problema lang po, ang mga reliyon po kasi, ang pinangangaral nila, yung reliyon nila, pagkatapos yung kanilang doktrina, pinangangaral nila. Hindi po ang pananampalataya kay Jesus. Ano man ang reliyon mo? Ano po? Meron pa po akong titignan dito, ano? Meron pa po sinabi rito eh. Yung ano po, sandali lang po, ano, hinahanap ko lang. Ito po, ano, Mateo 23:3. Kaya dapat ninyong pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo, pero wag ninyong gayahin ang ginagawa nila dahil hindi nila ginagawa ang itinuturo nila. Yung nasa kasulatan po, yun ang tinutukoy ni Jesus.
sundin. Pero huwag niyo po silang gayahin. Ano po? Huwag niyo silang gayahin, sabi niya. Kasi yung tinuturo nila, hindi nila ginagawa. Ito po, sa 4, ipinatutupad nila sa inyong mahihirap nilang kautusan. Pero sila mismo hindi sumusunod sa mga ito. 5, ang lahat ng ginagawa nila ipakitang tao lang. At upang ipakita na napaka-religyoso nila. Nilalakyan nila ang kanilang mga pilakterya at inaabahan ang laylayan ng kanilang mga damit. Yun po, ano? Anong sabi ng Panginoong Yesus? Napaka-religyoso nila. Alam nyo, maganda po yung merong reliyon. No? Pero kailangan yung reliyon mo nakabatay sa gusto ng Panginoong Yesus Cristo. Hindi yung pag nangangarap, pinopromote yung reliyon nila. Tapos yung doktrina nila. Ano po? Kaya sabi ni Pablo, isipin niyo po, Pariseo, Hudyo, si Pablo. Pero ano sabi niya, hindi ka may liligtas na kautusan ni Moses. Paano ka magiging matuwid at malinis sa pananampalataya kay Jesus? Ano po? Kaya tatandaan niyo po yan. Ang pananampalataya kay Jesus napakahalaga. Bawa, yung sinabi po ni 1:3:16. Babasahin ko po, ano? Juan 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kapahamakan po yun ng impyerno. Yung sabi ni Jesus, may impyerno kayo. Yung sa mga Escriba Pariseo, yun yung matatakasan niya, sabi. Yun yung kaparusahan. Parusa ng Diyos, impyerno. Apokalipsis 21:8. Ano po? Kayo dito, sabi niya, ang pananampalataya kay Yesu Cristo. Ano po ba yung pananampalataya? Ito po, para lalo yung magliliwanag. Sa 36 naman po, doon po tayo pupunta. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya, Jesus, o anak, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi manatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Yan palang pananampalataya, para masabing pananampalataya yan. Kailangan pala sumusunod ka. Maliwanag po, ano? Doon sa 36, ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Dito po sa 36, mas niliwanag po ng kasulatan. Kung hindi ka, sumasampalataya ka, pero hindi ka sumusunod kay Jesus, sabi niya ay, napakaliwanag, ano po? Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi manatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Galit pala ang Diyos sa iyo pag hindi ka susunod kay Jesus.
Alam niyo yung mga kautusan ni Moses po, wala na po yun. Wala na. Bagong tipan na ngayon sa panahon natin. Sumampalataya na tayo kay Jesus. Huwag na po nating, pati ba naman yung, hindi na po applicable ang mga kautusan ni Moses. Andito na po si Jesus eh. Kung ano po yung tinuturo ni Jesus at ang tinuturo ng kanyang mga apostol na nakasulat sa Biblia, yun po paniwalaan natin. Yung salita ni Jesus, galing po sa Diyos yun. Yung salita ng mga apostol na nasa Biblia at mga kasama ng mga apostol na nasa Biblia, yun ay galing naman sa Panginoong Jesucristo. Kapag sinunod mo yung mga apostol ni Jesus sa Biblia, sinunod mo si Jesus. Pag sinunod mo si Jesus, sinunod mo ang Diyos. Anong sabi ni Pablo? Patatawarin ka sa iyong kasalanan. Magiging matuwid ka pa sa paningin ng Diyos sa iyong pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo po hindi lang po pananampalataya. May pagsunod po kay Jesus. Yung pagsunod mo, sumusunod ka kay Jesus. Ang kalalabasan nun, pananampalataya. Pero kung sumasampalataya ka lang kay Jesus, pero hindi ka naman sumusunod, hindi po pananampalataya yon. Ang tawag doon, artificial, peke. Marami pong ganyan. Kunwari, sumusunod sila, ay sumasampalataya sila. Pero hindi naman sila sumusunod. O, bigyan ko yung halimbawa. Sinabi ba ni Jesus na igawa niyo ko ribulto? Wala naman po sinabi si Jesus. Pero nung ginawa ng tao, gumawa ng ribulto. Ito si Jesus kanila. Niluluhuran pa, dinadasalan pa yung ribulto. Wala naman po idiuto si Jesus na minsan po yung kung ano po yung nakasulat na yun. Huwag nyo na pong babaguhin pa. Huwag nyo na, kung ano po kasi, yung kakaliputan kasi ng isip ng tao, po. Hindi mo sukat akalain, gumawa sila ng ribulto. Bawal naman gumawa ng ribulto. Sabi nga ng Diyos, huwag kayong gagawa. Gumawa. Doon pa lang, nagkasala ka na, gumawa ka na niluhuran mo pa, dinasalan mo pa. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng ribulto. Huwag nyo silang paglilingkuran. Ito naman kababayan natin, gumawa ng ribulto, binasbasan, ayun, niluhuran na. Tapos sasabihin, hindi naman daw niluluhuran. Kaya nakikita mo naman sa mga simbahan, niluluhuran nila. Nakaluhod sa harap ng ribulto. Wala akong magagawa. Kayong mga leader ng relihiyon, po may pagkakamali. Hindi nila tinuturo yung biblical teaching na nakalagay po sa Biblia. Kunwari, nagbabasa rin sila ng Biblia. Kasi pag kumain ka raw ng baboy, hindi ka pupunta sa langit. Kita nyo po, ang dahil sa pagkain sa baboy, hindi ka pupunta sa langit. Wala na po yung kautusan na yon ni Moises. Nandito na po ang Panginoong Jesucristo. At yung mga hindi naman sinabi ni Jesus, gumawa ka ng ribulto ko. Ewan ko ba sa kanila.
Mga, sabi nga ni Jesus, mga bulag na tagahakay. Kapag nakahakay ka, kaya sabi nga, yung ginagawa nila, huwag niyong tutularan. Pero yung nakasulat sa Biblia, yun. Halimbawa, sila, yung leader, mahilig sila lumod sa mga revolto, di papayag mo sila. Huwag mo tutularan. Oh. Huwag mo silang tutularan. Oh, kung ayaw nilang kumain ng baboy, huwag mo silang tutularan. Eh, kasarap-sarap nga naman ang lutong baboy, lalo na po yung sinigang na lechon. Oh, gustong-gusto ko po yun. Kasi paborito ko sinigang. Kahit hindi po lechon yun. Sinigang na baboy, sinigang na isda. Gusto ko po yun, masarap yun. Oh, kung ayaw nila, huwag mo silang tutularan. Pero kayo po, wala na po yan, burado na yan. Andiyan na po ang Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas. Ayan o, in Christ alone. Ito, in Christ alone. Oh, kay Kristo lamang. Doon po tayo manalig. Doon tayo sumunod. Ano po? Kapag hindi po aral ni Jesus, ay, mag-isip ka naman, kaibigan. Isip-isip ng konti. Total naman binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos. Gamitin natin sa nararapat. Ano po? Yung pananampalataya, meron pong pagsunod kay Jesus. Yan po ay pananampalataya. Pero pag hindi ka sumusunod, kahit naniniwala ka, wala rin. Useless. Dito po, meron pa dito nakalagay. Sa ikalawang 1:9. Sino mang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Kita niyo po. Ulitin natin. Ikalawang 1:9. Ang sino mang hindi sumusunod sa aral ni Kristo, kanino aral? Kay Kristo. Yun dapat ang sundin natin. Tignan po natin yung Mateo 28. Anong sinabi ng Panginoong Jesucristo? Nang magutos siya sa kanyang mga lingkod na nangangaral. Hindi lahat po ng nagbabasa ng Biblia nangangaral. Akala mo totoo, mag-ingat din po kayo. Kaya ako lagi ko sinasabi, magbasa po kayo ng Biblia. Hindi lang kayo tagapakinig, nagbabasa rin kayo. Ito po, sa Mateo 28, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, dito po sa verse 20, Mateo 28:20, sabi ng Panginoong Yesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Kanino po utos ang ituturo ng mga apostol? Utos ko, sabi ni Jesus. Napakaliwanag po, Uulitin ko. Baka yung tenga mo, marami ng bara. Mateo 28:20. Sabi ni Jesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Lahat ng sinabi ni Jesus, ituro niya at ipasunod. Yung po palang mga apostol, tagapagpasunod ng aral ng Panginoong Yesus. Kasi apostol po sila eh. Hindi po sila gagawing apostol kung hindi sila masunurin kay Jesus mismo.
Ano po? Tagapagpat tagapag tagapagpatupad ng kautusan po ni Jesus, yung mga apostol. Ulitin ko, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga iniutos ko sa inyo. Sunod. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Yung po palang susunod kay Jesus, kakasamahin ni Jesus hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi po ba napakaganda? May kasama ka, Panginoong Jesus. Pero yung mga hindi sila sasamahan ni Jesus, pa-impyerno kayo, sabi niya. O sino sasama ron? Si Satanas. Yun po ay nasa pahayag 2010. Makakasama po nila si Satanas sa impyerno. Wala po tayong magagawa eh. Sarado ang kanilang isip. Nagbabasa ng Biblia, hindi naman nila maunawahan. Anong tawag doon? Bulag, spiritually. Spiritual blind. Hindi po sila bulag. Nakakakita nga sila eh. Pero hindi po nila maintindihan. Bakit? Bulag nga po sila. Spiritual. Bakit? Ikalawang Korinto 4:4. Kaya mag-ingat po kayo. Hindi ko mo may dala ng Biblia, nagbabasa ng Biblia. Ano po? Kung iba naman ang lumalabas sa bibig. Ingat po kayo. Kalawang Korinto 4:4. Sabi ng apostol na si Pablo, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? Binulag ni Satanas na naghahari sa mundo ito. Ang ari pala nila si Satanas. Yung nagsasabi, huwag kayong kumain ng baboy. Huwag kayong kakain ng isda walang kaliskis. Ang ari pala nila si Satanas. Yung mga lumulod sa mga revolto, ang hari pala nila si Satanas. Nabulag pala kanilang isip. Kaya po hindi nila maintindihan ang sabi ni Pablo. Ang magandang balita. Anong magandang balita? Salita ng Diyos. Kita niyo po, ano? Siguro ngayon lang kayo nakarinig ng ganitong aral, ano? Kaibigan, i-share mo naman sa iba. Malay mo. Malay mo. Di ba? Yung masiran mo, yung nagdidilim nilang kaisipan, magliwanag sa salita ng Diyos. At ikaw naman na share ang kaibigan, i-share mo naman sa iba. Masama bang mag-share ng Word of God? Hindi po. Bakit sa bisyo, nagsishare ka, bisyo naman yan. Wawasakin lang ang buhay mo ng bisyo. Sinishare mo. Di share mo, salita ng Diyos. Yung nakalagay sa Biblia. Kagaya nitong ginagawa ko po. Nagbabasa ako. Gumagamit ako magnifying glass para hindi lang po ako magkamali. Kaya medyo mabagal nga lang kasi wala po akong kodiko. Kung ano po yung inararating ng Diyos sa ating isip, kung binabasa ko. Di ba na sa simula, nag-pray naman tayo. Amen po ba, kaibigan? Amen.
in Christ alone. Ang inyong pong pananampalataya ay kalakipan niyo pong pagsunod. 1:36. Kasi kung di ka susunod, magagalit ang Diyos sa iyo. Ano po? Ingat po kayo, ano? Ingat lang po tayo, kaibigan. Hindi po masama ang magreliyon. Kung gusto niyo pong magreliyon, pero tiyakin niyo lang po na ang inyong sinusunod, yun nakalagay naman sa Biblia. Kagaya ng mga parisyo, napaka-religyoso, sabi ni Jesus. Pero saan sila papunta? Impyerno. Ay, ano ba yan? Ano po? Tandaan niyo po yan. Hindi po ako isabing impyerno ang Panginoong Yesus. Ano po? Yung iba, nag-imbento sila. Ayaw nila ng impyerno. Purgatorio daw. Yun daw purgatorio, doon kalilinisin. Kita niyo po. Doktrina din po nila yan. Wala naman po nililinis sa purgatorio kasi wala naman sinabi si Jesus. Nalilinisin ka sa purgatorio. Kailan ka lilinisin? Kapag ikaw ay buhay. Anong sabi niya? Sa pananampalataya mo kay Jesus. Patatawarin ka sa iyong kasalanan. Sa pananampalataya mo kay Jesus. Magiging matuwid ka sa paningin ng Diyos. Yung bubang patay, makakasampalataya pa yun. Yung nasa impyerno, makakasampalataya pa ba yun? Wala na. Kaya mag-ingat po kayo. Naglipa na po ang mga reliyon na yun. Gumagamit din sila ng social media. Ginagamit ang pangalan ng Diyos. Ginagamit ang pangalan ni Jesus. Pero nakakamagneto sila. Ang dami nilang nadadala. Sabi nga, mga bulag kayong tagahakay. O sa 15:40, sabi ni Jesus, yung bulag, kaya niya bulag, kapwa sila mahulog sa hukay. Yun po yung impyerno. Kaya tandaan mo, kaibigan. Kung ano sinabi ng mga apostol ni Jesus at saka ni Jesus na nakasulat sa Biblia, yan lang mo. Yan ang iyong paniwalaan at susundin mo, kaibigan. Huwag ka nang, kung ayaw niyo pong magbago ng, halimbawa, nasa isang sekta ka ng reliyon, di huwag kang alis dyan. Pero baguhin mo. Yung paniwala nila ng yung leader dyan, huwag mo silang gagayain, ano? Yun ang sabi ni Jesus, huwag mo silang gagayain. Pero yung nakasulat, sundin niya. Maliwanag ba, kaibigan? Ito po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong Ang Pagbubunyag. Meron din po nagsasabi dyan na isang reliyon, meron din silang ang pagbubunyag din nila. Huwag niyo pong paniwalaan. Hindi Diyos si Jesus, kundi tao. Satanas din sila. Kunwari, ginagamit ang pangalan ng Diyos kung pangalan ni Jesus. Pero hindi naman sila naniniwala sa Diyos. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Panghuli. Ito po. Hebreo 1:8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang kaharian mo, o Diyos, ay magpakailanman, at ang paghahari mo makatwiran. Anong tawag ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus? O Diyos. Diyos pala ang anak niya. Magama po sila. Hindi po nila tinatanggap yan. Hindi sila naniniwala sa sinabi ng Diyos na si Jesus ay Diyos. Hindi Diyos si Jesus kailanman.
kundi tao lang na tagapamagitan. Nasa doktrina rin po nila yun. Oh, binulag sila ni Satanas ayon kay Pablo. Okay, kaibigan, hanggang dito na lamang po sa susunod na naman. Sana i-share niyo po ito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ayon sa Biblia. Sana po yung mga nakapanood ng video nito, Panginoon Diyos, buksan mo ang isip nila. O sa ganun po ay magliwanag ang iyong salita sa isipan nilang nagdidinig. Salamat po, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Amen.